You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iwasan kita dahil natatakot na ako sa'yo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pang ngiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawa na lang tayo. Captain Arabejo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. O bakit hindi mo pinaparapin test? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po yung umamin. Aside from that, alam na natin umamin. Aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang, aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Bakit hindi mo? No, ang testimonial evidence, pwede yang marikan, di ba? Pwede yang mabago, pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapin test. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapin test. Di ba? Nakikita nyo? Saka Mr. May intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of parapin test cannot nullify the process. Alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Hindi conclusive. Porque hindi conclusive, ano na yung gawin protocol? Ginawa niyo sa patay, hindi man kaya conclusive yun. Hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Meron kayong pangdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. Hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapintes yung patay. Tapos, itong mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintes. Your Honor, we did not request the parapin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair. Sino ang nagpaparapintes sa victim? Your Honor, the so-called himself, Your Honor. At sa matter of protocol? Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. Hindi mo ginawa rin sa matter of protocol itong 4 na nagpaputok o yung 6 nagpaputok? Parapintes nyo? Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng question doon sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakalam ko. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tepache, di ba kung may ballistics investigation pero mayroong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganon kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. Mas maganda po, ma'am, kung may baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga, paparapin po yun. Para ma-match kaninong firearm ang kaninong mag-test ng positive sa paraffin test. So, kung ganun, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kaysa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith, considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Mr. Chair, Senator, last point lang dito, Yes. Arabejo. Lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. thank you. Nakakapikon itong si Captain Arabejo Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si
Captain Boy A. Tepase, protocol na parapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-ising ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pang ngiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing, nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na ipalapintes at mismo kinukontra ng kanyang chief o pulis ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipik? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam mo po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to Ano, yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na parapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair? Yes, go ahead. Actually, Mr. Chair, totoo parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain, pasinungalingan ang mga police general. At kanina narinig po natin, may direct order yung dating Navotas City Police Colonel na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Yan nga, Senator Risa. Breakdown ba sa chain of command dito? Yeah, Senator Risa, establish natin ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapintes. Tapos, sabi niya kanina, wala daw order. Sino ang sinasabi na totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So, narinig mo utos si Hippie na ipaparapintes? There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay, pwede ba mabakapan who are those witnesses para isa-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Pertes, ang aking ako po, Your Honor. Saan na niya? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasa napuntas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Mondihar, Your Honor. Papuntahin dito. So both of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa na corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Write him in contempt para makulong. Nasaan yung dalawa? Tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintes?
Hindi po, Your Honor. Hindi mo, Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain na Arabeo po. Pero so hindi hindi niya narinig. Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes, So, dalawa sila ngayon na ipapakontempt natin kapag mag-collaborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo instruction? Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba. At matagal-tagal kayo makukulong. So, Wala po akong na-receive po. okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandun ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Lumiping. Your Honor, may binabanggit pa si Joselito Galvez na pinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair? Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabeo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung paraffin test. pareho po yung alam nyong tamang gawin sa sinabi ni Po, pero po, sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng madaling araw ng August 3 na. Possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na nakapaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Opo. Demboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi nasuko. Ma'am, ilang days ba? Bago mawala yung... Sa protocol po sir ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. Nagsisinungaling na naman tong dalawa. Kanina, sandila Mr. Chair, kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na silang paraffin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya lapse na doon sa time na pinaparaffin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo, yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang 2 testigo na talagang pinagsabihan kayo na paraffin test. And alam niyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours ginigiba yung sinasabi mo after 1 day, mapabaliwala na o baka mag-negative na. Sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan.